Sa isang lumang apartment sa Maynila, isang batang babae ang hindi inaasahang makakatuklas ng katotohanang matagal nang itinago ng mga makapangyarihang tao. Isang kwento ng misteryo, kasakiman at paghihigante, kung saan ang bawat sikreto ay may kapalit na buhay. Pakinggan natin ang kwento ni Lily. Papa, pwede pa ba akong tumayo muna sa balkonahe? Mahina ngunit malambing na tanong ni Lily habang ibinabalot sa kanyang balikat ang mahaba at malambot na balabal ng kanyang ina. Kulay lavender yon, mapusyaw na lila, at kahit matagal na, bahagya pa rin kumakapit dito ang paboritong amoy ng kanyang mommy, jasmine perfume. Of course, anak, malumanay na sagot ng ama niyang si Arthur. Pero huwag kang magtatagal ha. Medyo lumalamig na ang hangin. Tahimik na tumango ang 8 taong gulang na bata bago marahang lumabas sa bakal na balkonahe ng kanilang lumang apartment sa Maynila. Lumang-luma na ang gusali pero elegante pa rin ang itsura. Mataas ang kisame, may mga ukit sa dingding at parang may kwento ang bawat bahagi nito. Nasa 2nd palapag ang kanilang unit, habang sa ibaba naman ay isang sosyal na Italian restaurant na madalas puntahan ng mayayaman at artista. Huminga ng malalim si Lily. Sumalubong sa kanya ang malamig na hangin ng gabi at ang amoy ng mga bagong dahon mula sa puno sa gilid ng kalsada. Mula sa restaurant sa ibaba, umaakyat ang mahinang tugtog ng piano, kasabay ng tawanan ng mga taong masayang nag-uusap habang kumakain. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste, may ilang taong naglalakad pa uwi habang yakap ang kanilang mga sarili dahil sa malamig na simoy ng hangin. Mahilig si Lily sa ganitong tanawin. Kahit bata pa siya, para sa kanya ay parang may magic ang gabi sa lungsod. Madalas siyang nakatayo roon sa balkonahe. Pinagmamasdan ang mga mamahaling sasakyan na humihinto sa tapat ng restaurant. Isa-isang bumababa mula roon ang mga babaeng eleganteng manamit, nakasuot ng mamahaling bestida, nakabalabal at matataas ang takong. At sa tuwing nakikita yon ni Lily, palagi niyang naiisip, paglaki ko, kakain din ako dyan. Misteryoso para sa kanya ang restaurant na yon. Parang ibang mundo. Isang mundong puno ng liwanag, musika at masasayang tao. Ang maluwang nilang apartment ay minana pa ng kanyang ina mula sa kanyang lolo. Isang kilalang propesor ng chemistry sa isang sikat na universidad noon. Ipinamana ito ng kanyang lolo kay Valerie, ang mami ni Lily. At nang ikasal sina Valerie at Arthur, isinama nila sa titulo ang pangalan ng kanilang anak. Pero bata pa lang si Lily nang magbago ang lahat. 3 taong gulang pa lang siya noon nang biglang magkasakit ang kanyang ina. Mabilis, biglaan at masakit. Walang nakaunawa kung bakit ganun kabilis nang hina si Valerie. Ilang buwan lang ay tuluyan itong nawala. Ngayon, ang natitira na lang kay Lily ay isang lumang litrato sa loob ng gintong frame. Larawan yon ng kasal ng kanyang mga magulang. Napakaganda ng kanyang nanay roon. Nakasuot ng puting wedding gown na may lace habang mahigpit siyang yakap ng kanyang ama. At sa lieg ni Valerie, nakasuot ang isang napakagandang diamond necklace. Kumikinang yon na parang bituin. Bukod sa litrato, ang lavender shawl na suot ni Lily ngayon ay isa sa iilang gamit ng kanyang ina na itinago ng kanyang ama. Halos lahat kasi ng gamit ni Valerie ay ipinamigay ni Arthur noon sa mga kaibigan nito dahil hindi niya kayang makita ang mga yon araw-araw. Sobrang nasaktan si Arthur nang mawala ang asawa. At mula noon, mag-isa niya nang pinalaki si Lily. Nagtatrabaho si Arthur bilang paramedic sa emergency services ng lungsod. Kapag weekend naman, nagsusulat siya ng medical articles para sa mga pribadong klinika para may dagdag kita sila. Kahit halos hindi na siya nagpapahinga, madalas pa rin silang kapusin.
Mahal ang maintenance ng lumang apartment. Mahal din ang gastusin sa araw-araw. Pero kahit gaano kahirap, lahat ng lakas ni Arthur ay ibinubuhos niya sa kanyang anak. Dahil alam niyang sobrang hirap ng pinagdaanan ni Lily nang mawala ang kanyang mommy. Sa loob ng maraming buwan matapos mamatay si Valerie, madalas tumayo si Lily sa may pintuan. Idinidikit niya ang kanyang maliit na mukha sa peephole habang naghihintay. Umaasa, nagbabaka sakali, na baka isang araw biglang bumalik ang kanyang mommy. At gabi-gabi bago matulog, umiiyak siya. Daddy, mahina niyang tanong noon. Bakit hindi na umuuwi si mommy? Sa bawat pagkakataong may libreng oras si Arthur, pilit niyang pinapasaya ang anak. Namamasyal sila sa luneta, sumasakay ng MRT para manood ng pambatang teatro. O kaya naman, umuwi sa probinsya ng kanyang ina para dalawin ang lola ni Lily. Pero kahit sa mga panahong yon, madalas ay napipilitan pa rin magtrabaho si Arthur gamit ang kanyang laptop. Ngayong araw na ito, kakaiba. Masaya dahil kaarawan ni Lily. 8 taong gulang na siya. Umorder sila ng paborito nilang Italian food. Bumili ng rainbow cake at nag-imbita pa si Arthur ng clown na may unicorn mascot para mapasaya ang anak. Dumating din lahat ng kaklase ni Lily. Punong-puno ng tawanan ng apartment buong hapon. Ngunit nang makaalis na ang lahat ng bisita, mabilis ding bumalik ang katahimikan. Magkasama nilang niligpit ang mesa, naghugas ng pinggan, at pagkatapos kanya-kanya na silang pasok sa kwarto. Pero hindi makatulog si Lily. Paulit-ulit niyang iniisip kung gaano sana naging perpekto ang birthday niya. Kung nandyan lang din ang kanyang mommy, lahat ng kaklase niya may nanay. Siya lang ang wala. Kaya para antukin, lumabas siya sa balkonahe upang magpahangin. Habang nakasandal siya sa bakal na railings, naramdaman niya ang malamig na hangin, ang amoy ng dahon, at isang kakaibang mamahaling pabango na tila lumulutang sa paligid. Bigla, parang may narinig siyang kakaibang tunog, parang may nasasaktan. Dahan-dahang sumilip si Lily pababa mula sa pagitan ng railings. At doon, nakita niya ang isang babae. Bagong labas ito mula sa restaurant. Nakayuko, parang nahihilo. Halos patakbo itong lumapit sa puno sa gilid ng kalsada. At mahigpit na kumapit doon na tila anumang oras ay babagsak siya. Napasinghap si Lily dahil sa leeg ng babae may kumikislap na diamond necklace. Eksaktong kapareho ng suot ng kanyang mommy sa wedding picture. Nanlamig ang kanyang katawan. At biglang bumalik sa kanyang alaala ang minsang sinabi ng kanyang ama. Ang kwintas na yan, yon ang naging dahilan ng pagkamatay ng mami mo. Tahimik na napalunok si Lily. Pagkatapos ay marahang nagsalita. Miss, okay lang po ba kayo? Nag-angat ng ulo ang babae. Mukhang hindi nito agad nakita si Lily sa itaas. Sino yan? Paos nitong tanong. Ako po si Lily. Medyo nilakasan niya ang boses. Nandito po ako sa balkonahe. Mahina nitong sagot habang hawak ang leeg. Parang nasusuka ako. Biglang napatitig si Lily sa kwintas nito at walang pag-aalinlangan niyang sinabi. Dahil po yan sa suot niyang kwintas, natigilan ng babae. Ano? Ikaw po? Derechahang sabi ni Lily. Hindi ko po isusuot ang ganyang kwintas. Automatikong napahawak ang babae sa kanyang leeg habang dahan-dahang lumalaki ang kanyang mga mata sa sobrang takot. Anong ibig mong sabihin? Mahina ngunit iritableng tanong ng babae habang napapahawak sa kanyang leeg. Mahal na alahas to. Regalo lang sa akin ng asawa ko, 1 oras pa lang ang nakakalipas. Anniversary namin ngayon. Halos mawalan ito ng balanse habang nakasandal sa puno. Diyos ko, parang ang sama talaga ng pakiramdam ko. Nag-aalalang napakapit si Lily sa railings ng balkonahe. Miss, gusto niyo po ba tawagan ko ang doktor? Mahinang umiling ang babae. Pero hindi sumuko si Lily. Paramedic po ang papa ko.
Mabilis niyang sabi. Baka po matulungan niya kayo? Tumingin ang babae sa itaas. Tila nahihilo at hirap nang mag-isip ng maayos. Halika po dito sa apartment namin. Pagpapatuloy ni Lily habang itinuturo ang gilid ng gusali. Nandun po ang entrance. Pagpasok nyo, kaliwa po ang hagdan. Apartment 7 po kami. Tahimik na nakatingin ang babae kay Lily. Pagkatapos ay dahan-dahan itong naglakad papunta sa entrance ng gusali habang hawak pa rin ang kanyang tiyan. Makalipas ang halos 1 minuto, tumunog ang doorbell. Papa, yung babae po. Mabilis na tumakbo si Lily papunta sa sala habang excited ngunit kinakabahan. Nag-angat ng tingin si Arthur mula sa laptop. Kunot-noo siyang napatingin sa anak. Anong babae, anak? Yung may kaparehong kwintas ni Mami sa wedding picture. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Arthur. Biglang naglaho ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Ano? Mabilis siyang tumayo mula sa upuan. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Paglapit niya sa may pintuan, nakapasok na pala ang babae. Diretso itong tumakbo sa banyo at agad na isinara ang pinto. Nagkatinginan sina Arthur at Lily. Nalilitong napabuntong hininga ang lalaki. Lily, pwede mo bang ipaliwanag kung ano ang nangyayari? Marahang inilagay ni Lily ang daliri sa kanyang labi. Papa, bulog niya. Tingnan mo po yung kwintas niya. Makalipas ang ilang segundo, lumabas ang babae mula sa banyo. Maputlang-maputla na ito. Parang anumang oras ay babagsak na. Nanginginig din ang kanyang mga kamay habang hirap siyang huminga. Mabilis na lumapit si Arthur at inalalayan ito. Dahan-dahan lang po. Mahinahon niyang sabi habang inaalalayan ang babae papunta sa sala. Umupo muna kayo. Pero nang mapansing halos hindi na makatayo ang babae, agad niyang binago ang isip. Actually, mas mabuting humiga muna kayo. Marahang inihiga ni Arthur ang babae sa sofa. Ano po ang pangalan niyo? Irene. Mahina nitong sagot. Halatang nanghihina na ito. Mabilis na kumilos si Arthur. Sanay siyang makakita ng emergency situations dahil sa trabaho niya bilang paramedic. Tatanggalin muna natin tong kwintas, sabi niya habang marahang inaabot ang alahas sa leeg ng babae. Baka ito ang nagpapalala sa pakiramdam ninyo. Nang matanggal ang kwintas, bahagyang nakahinga ng maayos si Irene. There, mas okay na. Mabilis na tumayo si Arthur. Kukuha ko ng activated charcoal at tatawag tayo ng ambulansya. Ano? Litong tanong ni Irene habang nanlalabo ang kanyang paningin. Gamot yan para sa posibleng poisoning. Seryosong sagot ni Arthur. Tahimik niyang inilagay ang diamond necklace sa isang plastic evidence bag mula sa kanyang medical kit. At habang tinititigan yon, may malamig na alaala ang muling bumalik sa kanyang isip. Parehong-pareho. Walang duda. Kaparehong-kapareho yon ang kwintas na ibinigay noon sa kanyang asawa sa araw ng kanilang kasal. Nanginginig na napapikit si Arthur. Hindi niya malilimutan ang araw na yon. Nagkakilala sila ni Valerie sa medical school. Pareho silang may simpleng pangarap noon, maging paramedic. Makatulong sa mga tao, magsalba ng buhay. Madalas silang magkasamang mag-review sa library. Magkatabing nakaupo habang tahimik na nagbabasa ng makakapal na libro. Unti-unting lumalim ang samahan nila dahil pareho silang masipag at porsigidong maabot ang kanilang pangarap. Pero habang lumalalim ang relasyon nila, may isang taong lihim na naiinggit kay Valerie. Si Catherine. Isa ring medical student. Maganda, mayaman, at anak ng isang kilalang negosyante sa Maynila. Hindi tulad ni Arthur at Valerie na idealistic at gustong magsilbi sa tao. Iba ang pangarap ni Catherine. Gusto niyang yumaman sa medical business. Hindi pa niya alam noon kung magtatayo ba siya ng aesthetic na clinic o malaking diagnostic center. Pero isang bagay ang sigurado niya. Kahit ano ang gustuhin niya, kayang bilhin yon ng kanyang ama. At higit sa lahat, gustong-gusto niya si Arthur.
Pero sa kabila ng lahat ng kanyang ganda at yaman, ni minsan hindi siya pinansin ng binata. Dahil ang tingin ni Arthur ay palaging kay Valerie lamang. Doon nagsimulang mamuo ang galit ni Catherine. Hindi ko talaga maintindihan kung anong nakita ni Arthur sa babaeng yon. Minsan, sarkastikong sabi ni Catherine habang nagyoyosi kasama ang kanyang mga kaibigan sa labas ng campus. Ang baduy manamit, anak pa naman ng professor. Nagtawanan ang kanyang mga kaibigan. Samantalang si Valerie, walang kamalay-malay sa galit na lihim na kinikimkim ni Catherine. Simple lang kasi si Valerie. Hindi siya mahilig sa makeup. Hindi rin sosyal manamit. Mas gusto pa niyang gumasto sa libro kaysa sa branded na bag. Pero habang tumatagal, lalo lang nababaliw si Catherine sa kakaisip kung paano niya maaagaw si Arthur. May nagsabi sa kanya, "Bigyan mo ng atensyon si Arthur." Ginawa niya yon, pero walang epekto. Nanatiling malamig ang lalaki sa kanya. Kaya naisip ni Catherine, kung hindi niya maagaw si Arthur ng direkta, lalapitan niya si Valerie. Unti-unti niyang kinaibigan ang dalaga. Nagpanggap siyang nahihirapan sa lessons para makahingi ng tulong rito. "Valerie, pwede mo ba akong turuan dito?" Madalas niyang sabihin. At dahil mabait si Valerie, lagi naman itong pumapayag. Hanggang isang araw, inimbitan ni Catherine si Valerie sa birthday party niya. "Pwede ko bang isama si Arthur?" Nahihiyang tanong ni Valerie noon. Pilit na ngumiti si Catherine. Sure naman." Sagot niya na kunwari kaswala mang ang lahat. "Isama mo kahit sino ang gusto mo." Pero nang makatalikod si Valerie, bahagyang napangiti si Catherine. Sa wakas, makakapunta na rin si Arthur sa bahay nila. At noong gabing yon, napakabait ni Catherine bilang host. Masarap ang pagkain, maganda ang music, masaya ang party. Pagkatapos ng selebrasyon, nagkahawak kamay na naglakad pa uwi sina Arthur at Valerie. Napangiti si Arthur habang nakatingin sa dalaga. "Ang bait pala talaga ni Catherine, ano?" Tumawa si Valerie. "Oo nga." Pagkatapos ay marahan niyang pinisil ang kamay ng nobyo. "At least ngayon, nakasayaw din kita." Napangiti si Arthur. "Kasi puro library lang naman tayo palagi." Napangiti si Arthur habang naglalakad sila noon pa uwi ni Valerie sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kalsada. Valerie," natatawa niyang sabi. "Gusto mo ba talaga akong isama sa mga sayawan?" Bahagyang natawa si Valerie at mas lalong sumiksik sa tabi niya. "Nagbibiro lang ako." Malambing nitong sagot. "Masaya naman ako kahit library lang lagi ang date natin." Mahigpit na hinawakan ni Arthur ang kamay nito. Simple lang noon ang kanilang pagmamahalan. Walang magarbong date, walang mamahaling regalo, pero puno ng pangarap, puno ng pagmamahal. At hindi nagtagal, mas lalo pang lumalim ang relasyon nilang dalawa. Ilang buwan bago sila graduate sa medical school, isang gabi, nanginginig na lumapit si Valerie kay Arthur. May luha sa mga mata nito habang hawak ang maliit na pregnancy tests. "Arthur," mahina nitong sabi. "Magkakaanak na tayo." Parang tumigil ang mundo ni Arthur sa narinig. Pagkatapos, bigla siyang napangiti. Hindi niya napigilang yakapin ng mahigpit si Valerie. Hindi siya natakot, hindi siya umatras. Sa halip, lalo nang niyang minahal ang babae. Nang malaman yon ng ama ni Valerie, ang propesor, agad nitong ipinatawag si Arthur. Seryoso ang matandang lalaki habang nakaupo sa sala ng apartment. "Bilang matinong lalaki," mariing sabi nito, "dapat mong pakasalan ng anak ko." Pero mabilis na sumagot si Valerie. "Dad, papakasalan naman talaga niya ako." Paliwanag niya. "Kailangan lang muna naming makatapos. Magre-residency pa po kami." Huminga ng malalim ang professor. Halatang hindi sang-ayon sa makabagong setup ng mga kabataan. Pero kalaunan, pinayagan din niyang magsama ang dalawa sa kanyang apartment. At doon nagsimula ang tunay na buhay ni Arthur at Valerie. Hindi pa man sila kasal noon, pero itinuring na ni Arthur ang sarili bilang asawa ni Valerie. At nang isilang si Lily,
Mas lalo niyang pinatunayan kung gaano siya kabuting ama. Hindi naging madali ang panganganak ni Valerie. Halos ilang araw itong nanghina, kaya doble kayod si Arthur noon. Nagtatrabaho sa ospital sa umaga at sa gabi naman, siya ang nag-aalaga sa mag-ina. Halos hindi na siya natutulog, pero ni minsan hindi siya nagreklamo. Masaya siya sa simpleng pamilya na binuo nila. Ngunit habang unti-unting lumalaki si Lily, may isa na namang lumalalang problema. Nagkasakit ang ama ni Valerie. Nagsimula yon ilang araw matapos silang bisitahin ng may-ari ng restaurant sa ibaba ng kanilang apartment. Isang lalaking kilala sa pagiging mayaman at makapangyarihan sa negosyo. Pagkapasok pa lang nito sa bahay, agad na itong nagsalita. "May magandang offer ako para sa'yo." Tahimik na nakinig ang propesor. "Plano kong bilhin lahat ng apartment sa building na to." Pagpapatuloy ng negosyante. "Gagawin kong boutique hotel ang buong taas ng restaurant." Ngumiti ito habang inilalapag ang proposal folder sa mesa. "Handa akong magbigay ng malaking halaga kapalit ng paglipat ninyo. Sapat para makabili kayo ng malaking bahay sa exclusive subdivision." Tahimik lang ang matandang propesor habang nakikinig. Pero habang tumatagal, unti-unting nagdidilim ang kanyang mukha. Hanggang sa bigla itong sumigaw. "Lumayas ka rito!" Nagulat maging sina Arthur at Valerie. Mariing itinuro ng propesor ang pinto. "Hindi ko ibebenta ang apartment na to." Galit nitong sigaw. "Pinaghirapan ko to habang nagsisilbi ako sa bansang ito." Huminga ito ng mabigat. "At kagaya mong negosyante ang sumisira sa lahat ng pinaghirapan ng mga totoong nagsilbi." Biglang tumalim ang tingin ng restaurant owner. Nawala ang peking ngiti nito. At bago tuluyang lumabas, napangisi ito ng malamig. Pero ilang segundo matapos magsara ang pinto, biglang napahawak sa dibdib ang propesor. "Dad!" Mabilis na tumakbo si Valerie. Bumagsak ang matanda sa hallway at doon niya naranasan ang una niyang atake sa puso. Mula noon, tuluyan ng humina ang kanyang katawan. Madalas niyang tawagin sina Arthur at Valerie sa kanyang silid. At sa bawat pagkakataon, iisa lang ang bilin niya. "Magpakasal na kayo." Mahina ngunit seryoso niyang sabi. "At wag na wag ninyong ibebenta ang apartment na ito kahit gaano kalaki ang alok nila." Tumangulang sina Arthur at Valerie noon. At dahil palala ng palala ang kondisyon ng matanda, nagdesisyon silang magpakasal habang buhay pa ito. 3 taong gulang noon si Lily. Alam nilang baka yun na ang huling pagkakataon ng propesor na makita silang ikasal. Kaya kahit simple lang, naghanda sila ng maliit na seremonya. At sa lahat ng tao, si Catherine pa mismo ang naging bridesmaid ni Valerie. Nanatili kasi itong malapit sa pamilya kahit pagkatapos manganak ni Valerie. Pero sa likod ng lahat ng ngiti at kabaitan nito, unti-unti na palang nabubulok ang kanyang puso sa inggit. Dahil alam niyang wala na talaga siyang pag-asang maagaw pa si Arthur. May anak na ang 2, masayang pamilya nila, at habang nakikita niya yon araw-araw, lalo lang lumalaki ang galit niya kay Valerie. Sa panlabas, mukha siyang mabuting kaibigan. Halos araw-araw siyang nasa apartment, nakikipaglaro kay Lily. Tumutulong magluto, nag-aayos ng mga gamit sa kasal. Pero walang kaalam-alam sina Arthur at Valerie na matagal na palang may lihim na kasunduan si Catherine at ang may-ari ng restaurant. Hindi pa rin kasi sumusuko ang negosyante sa plano nito na mabili ang buong building. Karamihan ng tenants ay umalis na dahil sa laki ng alok nitong pera. Pero may iilang tumanggi pa rin, kasama roon ang pamilya ng propesor at ilang matatandang veterano na matagal nang nakatira sa building. Kaya may ipinagawang plano ang negosyante kay Catherine. Tanggalin ang isa sa pinakamalaking hadlang. At yon ay si Valerie. Ilang araw bago ang kasal, binigyan ng negosyante si Catherine ng isang napakagandang diamond necklace. Napakagarbo nito. May malaking diamond sa gitna na napapalibutan ng maliliit na makukulay na bato na hugis bulaklak. Pero habang hawak yun ni Catherine, hindi niya maiwasang kabahan. "Ano bang klaseng bato ito?" Nanginginig niyang tanong.
Mabagal na ngumiti ang negosyante. Ngiting nakakatakot. At wag na wag mong hahawakan ng direkta ang mga bato. Malamig nitong babala. Ang tawag dyan, senopyete. Malamig na sabi ng negosyante habang nakatitig kay Catherine. Isang napakalakas na uri ng lason. Nanlaki ang mga mata ni Catherine. Pero, paano kung malaman nila? Mabagal na ngumiti ang lalaki. Hindi nila malalaman. Lumapit ito ng bahagya kay Catherine. Walang makakapagsabi na ang kwintas ang dahilan ng kamatayan. Napaatras ng kaunti si Catherine habang nanginginig. Ipasuot mo lang yan sa kanya ng sandali. Pagpapatuloy pa ng negosyante. Pagkatapos, tanggalin mo agad ng hindi halata. Tumigas ang mukha nito. At tandaan mo, kapag pumalpa ka, pareho tayong tapos. Buong gabi bago ang kasal, halos hindi natulog si Catherine. Paulit-ulit siyang nanginginig habang nakatitig sa kahon ng kwintas. Paano niya ipapasuot yon kay Valerie? Paano kung mahalata siya? Paano kung siya mismo ang malason habang hinahawakan yon? Halos mabaliw siya sa kakaisip. Pero pagsapit ng araw ng kasal, parang kusa na lang umayon ang lahat sa plano. Napakaganda ni Valerie noon. Nakasuot siya ng simpleng wedding gown na may bukas na neckline na lalong nagpalitaw sa kanyang maputing balikat. Habang inaayusan siya ng bridesmaids, kunwari ay napangiti si Catherine. Alam mo, kunwari kaswal nitong sabi, parang may kulang sa look mo, napalingon si Valerie. Ano? Wait lang. Mabilis na binuksan ni Catherine ang kanyang purse at inilabas ang diamond necklace. Kumikinang yon sa ilalim ng ilaw. Subukan mo to. At sa sobrang bilis at ingat ng kanyang kilos, naiwasan niyang mahawakan ang maliliit na bato habang ikinabit ang kwintas sa lieg ni Valerie. Pagharap ni Valerie sa salamin, napanganga ito. Catherine, manghang sabi niya habang hinawakan ang kwintas. Ang ganda naman nito. Ngumiti si Catherine kahit nanlalamig na ang kanyang katawan. San mo nakuha? Regalo lang ng admirer. Pagsisinungaling niya. Hiramin mo muna, pwede mo namang isauli pagkatapos ng kasal? Masayang napangiti si Valerie. Thank you. Paikot-ikot pa ito sa harap ng salamin habang tumatawa. At sa isang sulok, nakatingin ang maliit na si Lily suot ang kanyang puting flower girl dress. Mukha pang prinsesa si Mommy, inosenteng sabi nito noon. Ngumiti si Valerie at nilapitan ng anak. Talaga ba? Masiglang tumango si Lily. Sobrang ganda mo po, Mommy. At habang lumilipas ang mga taon, yon ang isa sa pinakamalinaw na alaala ni Lily. Ang mommy niyang nakangiti, maganda, masaya. Parang prinsesa sa fairy tale. Pero hindi niya alam na yun na rin pala ang huling araw na makikita niyang buhay ang kanyang ina. Masaya ang reception. Punong-puno ng tawanan ang buong function hall. Nagsasayaw ang mga bisita. At habang tumutugtog ang mabagal na musika, masayang sumasayaw sina Arthur at Valerie sa gitna ng bulwagan. Ngunit bigla, napahinto si Valerie. Arthur? Napahawak ito sa kanyang tiyan. Agad siyang inalalayan ng asawa. Ano nangyayari? Parang nahihilo ako. Maya-maya pa, napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi ako makahinga. Nagsimulang mag-alala si Arthur. Halika, doon tayo sa labas para makalanghap ka ng hangin. Mabilis niya itong inalalayan palabas ng venue. Pagdating nila sa labas, lalo pang namutla si Valerie. Arthur, nanginginig nitong sabi. May naaamoy ka ba? Napakunot ang noo ng lalaki. Anong amoy? Bawang? Mahina nitong sagot. Parang amoy bawang? Huminga ng malalim si Arthur. Pero wala siyang maamoy. Wala naman. Litong sagot niya. At bakit magkakaamoy bawang dito? Pero paulit-ulit na sumisinghot si Valerie. Meron talaga? Bigla itong nanghina. Mabilis siyang nasalo ni Arthur bago tuluyang bumagsak. Iupo muna kita rito. Dali-dali niya itong inupo sa isang bench sa gilid ng kalsada.
Nanginginig na siya sa takot. Hindi na ito normal. Seryoso niyang sabi. Tatawag ako ng ambulansya. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa loob ng reception dahil naiwan niya ang cellphone sa kanyang jacket. Pero pagbalik niya sa labas, marami ng taong nakapalibot kay Valerie. Naroon na rin ang mga bridesmaid at sa gitna nila, si Catherine. Kunwari gulat na gulat ito. Anong nangyari sa kanya? Sigaw nito. May tumawag na ba ng ambulansya? Ilang minuto lang, dumating agad ang ambulansya. Maingat na isinakay si Valerie sa stretcher habang umiiyak si Lily sa tabi. Mommy? Paulit-ulit na tawag ng bata. Pero walang tugon si Valerie. At doon lamang napansin ni Arthur, wala na ang kwintas. Nawala. Mabilis niyang tinanong ang lahat ng bisita. Nasaan yung kwintas ng asawa ko? Pero puro iling lang ang isinagot nila. Walang nakakita, walang nakakaalam. Sa ospital, ginawa ng doktor ang lahat. Pero hindi na nagising pa si Valerie. Tuluyan itong binawian ng buhay. Ang official cause of death, pagkalason mula sa hindi matukoy na uri ng gas. Nagdulot yon ng maraming tanong. Nag-imbestiga ang mga pulis, may forensic examination. Maraming interrogation pero walang sapat na ebidensya. Walang malinaw na sagot. At nang sabihin ni Arthur ang hinala niya tungkol sa kwintas, hindi siya pinaniwalaan. It's grief, sabi ng iba. Nababaliw lang siya sa sobrang sakit. Pero alam ni Arthur, hindi aksidente ang nangyari. May kinalaman ang kwintas. Sigurado siya roon. Ilang buwan matapos mailibing si Valerie, tuluyan namang bumigay ang ama nito. Hindi kinaya ng matanda ang pagkawala ng anak. Muli itong inatake sa puso. At makalipas ang 6 na buwan, pumanaw na rin ito. Parang unti-unting naupos na kandila. Tahimik, malungkot, at naiwan si Arthur. Mag-isang binubuo ang mga piraso ng buhay nilang nawasak. Pero hindi siya tumigil, hindi siya matahimik. Araw-araw, inuusig siya ng alaala ng kwintas. Parang may madilim na lihim na pilit nagpapakita sa kanya ng katotohanan. Kaya nangako siya sa sarili, malalaman niya ang totoo. Kahit gaano pa kahirap, sinimulan niyang kausapin si Lily. Dahan-dahan, paulit-ulit, pilit niyang pinaalala sa bata ang nangyari noong araw ng kasal. At isang araw, biglang nagsalita si Lily. Si Auntie Catherine po ang nagdala ng kwintas. Parang tumigil ang paghinga ni Arthur. Agad niyang tinawagan si Catherine pero hindi ito sumasagot. Paulit-ulit, walang reply, walang paramdam. Hanggang sa tawagan niya ang dati nilang mga kaklase sa medical school. At doon niya nalaman ang isang bagay na lalong nagpatibay sa kanyang hinala. Bigla raw umalis ng bansa si Catherine, ilang araw matapos mamatay si Valerie. Hindi tumigil si Arthur. Habang lumilipas ang mga taon, lalo lang lumalalim ang kanyang paniniwala na hindi aksidente ang pagkamatay ni Valerie. Sa gabi, habang tulog si Lily, nagkukulong siya sa sala kasama ang mga lumang medical journals, geology books at mga artikulo tungkol sa lason at papanganib na minerals. Halos mabaliw siya sa kakahanap ng sagot. Parang isang taong inuubos ng obsession. Paulit-ulit niyang pinag-aaralan ang lumang wedding photo nila ni Valerie. Pinalakihan niya ang litrato ng kwintas gamit ang computer. Tinitigan ang bawat detalye. Hanggang isang gabi, may nakita siyang eksaktong kapareho. Isang bihirang mineral. Arsenoprite, mas kilala bilang arsenic-prite. Isa itong uri ng mineral na may arsenic. Isang napakalakas na lason. At ayon sa kanyang nabasa, kapag na-expose sa init ng katawan o pawis, maaari itong maglabas ng nakakalasong usok. Nanlamig si Arthur habang nakatitig sa screen ng laptop. Parehong-pareho ang hugis, ang kulay. Ang disenyo ng maliliit na bato sa paligid ng diamond. Nang sandaling yon, sigurado na siya. Nilason si Valerie. Pero kahit alam niya ang totoo, wala pa rin siyang konkretong ebidensya. Walang kwintas, walang physical proof,
hanggang ngayong gabi. Ngayon, hawak na niya ulit ang mismong alahas. Matapos masigurong stable na si Irene at nasa biyahe na ang ambulansya, agad tinawagan ni Arthur ang lead investigator ng kaso ni Valerie, si Detective Reynolds. Detective, mabigat ang boses ni Arthur. Sa tingin ko, nahanap ko ng ebidensya. Tahimik ang detective sa kabilang linya. Pagkatapos ay mabilis itong sumagot. Saan tayo magkikita? Wala pang 30 minuto. Magkaharap na sila sa isang maliit na police substation. Well. Mahina ngunit seryosong sabi ni Detective Reynolds habang sinusuri ang pintas sa loob ng plastic evidence bag. Tiyak ang ito yon? Diretsong tumingin si Arthur sa detective. Kasing sigurado nasisikat ang araw bukas. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang kamao. Yan ang kwintas na sumira sa buhay ko. Tahimik na umupo si Detective Reynolds habang pinagmamasdan ng alahas. Kumikinang ang diamond sa ilalim ng ilaw. Pero sa halip na kagandahan, kamatayan ang nakikita nila rito. Parang sinaunang alahas, sabi ng detective. Parang ginagamit sa mga pelikulang tungkol sa mga hari at lihim na pagpatay. Napatingin ito kay Arthur. Pero ang tanong, paano ito bumalik? At paano napunta kay Irene? Huminga ng malalim si Arthur. Sabi ng anak ko, regalo raw yun ng asawa ni Irene para sa anniversary nila. Biglang tumayo si Detective Reynolds. Then we find the husband. Mabilis silang nagtungo sa restaurant sa ibaba ng apartment. Punong-puno pa rin yon ng tao. May live piano music. May mga waiter na paikot-ikot. At tila walang bakas ng trahedyang nangyari, ilang oras lang ang nakakalipas. Pero wala roon ang restaurant owner. Ang nakausap nila ay isang batang hostess na halatang kinakabahan. Po sir, nanginginig nitong sabi. May couple pong nag-celebrate ng anniversary dito kanina. Si Irene Fernandez ba? Tumango ang babae. Opo, siya po. Anong nangyari pagkatapos? Lumabas po yung babae kasi nahihilo raw siya. And then, hindi na po siya bumalik. Napakunot noo si Detective Reynolds. At yung asawa? Nagkibit balikat ang babae. Hindi naman po siya nag-hysterical o naghanap. Hindi rin po siya nag-report na nawawala ang asawa niya. Nagkatinginan sina Arthur at Reynolds. Lalong naging kahina-hinala yon. Anong ginawa niya pagkatapos? Mariing tanong ng detective. May kinausap lang po siya sandali na staff. Then umalis na siya. Tumalim ang tingin ni Reynolds. Nasaan ang owner? Lalong kinabahan ang babae. Pagkatapos ay mabilis nitong ibinigay ang address ng restaurant owner sa isang exclusive subdivision sa Taguig. At ilang minuto lang ay naroon na sila. Malaki ang mansyon. Tahimik. Masyadong tahimik. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanila ang restaurant owner na nakasuot ng mamahaling bathrobe habang may hawak pang wine glass. Parang bagong ligo lang ito. At this hour, pilit ng ngiti nito. Gentlemen, care for a drink? I don't drink on duty. Malamig na sagot ni Detective Reynolds. Diretso siyang pumasok. At mag-uusap tayo tungkol sa mga customers mo. Unti-unting nagbago ang mukha ng negosyante nang marinig ang pangalan nina Irene at Lorenzo Fernandez. Namutla ito. Sila ba? Kunwari hindi alam ang nangyari, pero halatang nanginginig na ang kanyang kamay. Tahimik siyang pinagmasdan ni Reynolds bago magsalita. At makinig kang mabuti. Kapag napilitan pa akong hanapin mismo ang lalaking yun, pwede kitang kasuhan ng obstruction of justice. Parang nawala ng lakas ang negosyante at sa takot, agad nitong ibinigay ang buong pangalan at address ng mag-asawa. Lorenzo at Irene Fernandez. Mahina itong napalunok. Pero wala naman akong kinalaman dito Mabilis itong nagsalita. Casual acquaintance ko lang siya. Kapag may sinabi siyang laban sa akin sinungaling siya. Hindi sumagot ang detective. Tahimik lang siyang tumalikod. Kasunod si Arthur. Paglabas nila ng mansyon, napabuntong hininga ang detective. May tinatago yung hayop na yan. Tumango si Arthur.
Ramdam niya rin yon. At habang papunta sila sa address ng mga Fernandez, lalo lang bumibigat ang pakiramdam niya. Pakiramdam niya, papalapit na sila sa katotohanan. Pagdating nila sa modernong mansyon nina Irene at Lorenzo, agad nilang nakita ang isang itim na SUV sa driveway. At sa tabi nito, isang lalaki. Mabilis itong naglalagay ng mamahaling travel bag sa trunk ng sasakyan. Halatang nagmamadali, halatang balisa. At sa unang tingin pa lamang ni Arthur, alam na niya si Lorenzo yon. Parang nagmamadali kang umalis Malamig ang boses na Detective Reynolds habang dahan-dahang lumalapit kay Lorenzo. Napahinto ang lalaki, halatang nagulat. Business trip lang. Pautal nitong sagot. Emergency. Pero bago pa ito makaisip ng mas mahabang palusot, biglang hinawakan ng 2 pulis ang kanyang magkabilang braso. Anong ginagawa ninyo? Mabilis siyang isinakay sa likod ng police car. At nang sumara ang pinto, parang tuluyan na ring nagsara ang natitira niyang kalayaan. Makakaalis ka rin naman. Malamig na sabi ng detective habang nakatitig sa kanya. Siguro after 10 years. Ano bang kabaliwan to? Sigaw ni Lorenzo. Wala kayong karapatang... Pero hindi niya na natapos ang sasabihin dahil kahit siya mismo, alam niyang nahuhulog na ang lahat. At sa loob ng interrogation room, isa-isang gumuho ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Nalaman ng mga pulis ang tunay na dahilan kung bakit niya gustong tumakas. Lulong pala sa sugal si Lorenzo. Hindi simpleng casino gambling, kundi milyon-milyong pisong pagkakautang. Sa online betting, high-stakes gambling at illegal gambling syndicates. Halos hindi makapaniwala si Detective Reynolds sa laki ng perang nawala rito. Ganito kalaki? Napailing pa ang detective. Pero hindi pa ron natapos. Para mabayaran ang kanyang utang, umutang palalo si Lorenzo. At dahil hindi sapat ang kanyang pangalan, ginamit niya bilang guarantor ang kanyang asawa, si Irene. Isang mayamang babae mula sa kilalang pamilya. Sa simula, akala niya'y mababayaran niyang lahat. Pero parang lason ang interes ng utang. Habang tumatagal, lalo siyang nilalamon nito. Hanggang sa mapalibutan siya ng mga tao na hindi tumatanggap ng simpleng dahilan. Mga taong naniningil gamit ang pagbabanta. Mga taong kayang manakit. At sa desperasyon, lumapit siya sa restaurant owner. Ang parehong lalaking sangkot noon sa pagkamatay ni Valerie. Pero imbis na pautang, ibang solusyon ang inialok sa kanya. Patayin mo ang asawa mo. Parang bumalik sa isip ni Arthur ang lahat habang nakikinig sa confession. Kapag namatay siya, sabi raw noon ng negosyante kay Lorenzo, mapupunta sa iyo ang properties niya. Then, umalis ka na lang ng bansa. Nang una, nanginig daw si Lorenzo sa narinig. Hindi niya raw agad matanggap ang plano. Dahil kahit papaano'y minahal niya naman si Irene. Hindi lang pera ang dahilan kung bakit niya ito pinakasalan. Maganda si Irene, mabait, at totoong nagmamahal sa kanya. Pero habang tumatagal, lalo siyang nagigipit sa mga utang. Parang may kutsilyong nakatutok sa leeg niya araw-araw. May mga nagpapadala ng death threats, may sumusunod sa kanya, may tumatawag sa madaling araw hanggang sa isang gabi, sumuko siya. At doon ibinigay ng restaurant owner ang lumang kwintas, ang parehong kwintas na pumatay kay Valerie. Parang ritual pa raw kung paano yun ipinakita ng negosyante. Maingat nitong ipinaliwanag kung paano hahawakan, paano ikakabit, paano iiwasan ng nakalalasong bato. Parang nagtuturo lamang ng simpleng negosyo, hindi pagpatay. Silent murder, yun ang tawag ng negosyante. Tahimik, walang bakas, walang makakahalata. Habang ikinikwento yon ni Lorenzo, halos hindi niya may itaas ang tingin. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Hindi ko kaya, bulong niya. Pero natakot ako. Tahimik lang si Arthur habang nakikinig. Pero sa loob-loob niya, parang muli niyang nakikita si Valerie. Ang asawa niyang masayang nakangiti noong araw ng kasal, habang ikinakabit sa leeg nito ang sumpang kwintas. Ayon kay Lorenzo, nanginginig daw siya nang isuot niya ang kwintas kay Irene sa restaurant. Halos hindi siya makahinga buong gabi.
Nakatingin lang siya rito habang kumakain, habang tumatawa, habang walang kaalam-alam na unti-unti na pala itong nalalason. At nang sabihin ni Irene na pupunta muna ito sa restroom, halos mawalan siya ng ulirat. Pakiramdam niya raw, anumang oras ay babagsak na ang asawa niya. Iniisip na niya kung paano siya iiyak, paano siya magpapanggap na wasak na asawa, paano niya lolokohin ang lahat. Pero hindi bumalik si Irene. At doon, nagsimula ang tunay niyang bangungot. Bigla raw siyang kinabahan. Hindi dahil nawawala ang asawa niya, kundi dahil nawawala rin ang kwintas, ang ebidensya, ang mamahaling alahas na kailangan niyang isauli sa restaurant owner. Kaya halos baliktarin niya ang buong restaurant. Pinagalitan niyang staff, pinahanap sa security, hinanap niya si Irene, o kahit ang kwintas man lang. Pero walang makita. At kahit gustuhin niyang tumawag ng pulis, hindi niya magawa. Dahil kapag ginawa niya yon, lalabas ang totoo, na siya mismo ang nagtangkang pumatay sa asawa niya. Kaya buong gabi, nabaliw siya sa kakahanap. Hindi man lang sumagi sa isip niya na baka may tumulong kay Irene, na baka may isang batang babae sa isang lumang apartment ang nagligtas sa buhay nito. At habang ikinikwento yun ni Lorenzo, lalo namang lumalalim ang katahimikan sa interrogation room. Dahil ngayon, sigurado na si Arthur. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Valerie. Pinatay siya, at ang taong nasa likod ng lahat ng iyon ay buhay pa rin hanggang ngayon. Samantala, sa tahimik at malamig na silid ng ospital, unti-unti nang bumabalik ang lakas ni Irene. Dahil sa mabilis na pag-aksyon ni Arthur noong gabing yon, nailigtas ang kanyang buhay. Ang activated charcoal, ang IV fluids at ang agarang gamutan ng mga doktor, lahat yon ay pumigil sa lason bago patuluyang sirain ang kanyang katawan. Habang lumilipas ang mga oras, unti-unting bumabalik ang kulay sa kanyang mukha. At sa unang pagkakataon matapos ang bangungot na yon, nakangiti na ulit siya. Ilang araw pa siyang pinayuhan ng mga doktor na manatili sa ospital para siguradong ligtas na siya. At kahit gusto na sana niyang umuwi, sumunod na lang siya. Kailangan niyang magpahinga. Hindi lang ang katawan niyang sugatan, kundi pati ang puso. Nang dalawin siya ni na Arthur at Lily, agad lumiwanag ang kanyang mukha. "Hello, my heroes," nakangiti niyang bati. Napatingin siya kay Arthur, pagkatapos ay kay Lily. "Hindi ko alam kung ano nang nangyari sa akin kung hindi dahil sa anak mo." Ngumiti si Lily habang hawak ang maliit na stuffed toy. "Parang anghel po siya," pagpapatuloy ni Irene. Parang may ilaw na bigla na lang lumitaw sa dilim. Tahimik na napangiti si Arthur. "Siguro, ginabayan lang talaga siya ng guardian angel niya para lumabas sa balkonahe nung gabing yon," mahina niyang sabi. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata ni Irene. At sa simpleng sandaling yon, pareho nilang naramdaman ang kakaibang init na matagal nang nawala sa kanilang buhay. Pagkatapos ma-discharge ni Irene, nagkayayaan silang magkita sa isang maliit na cafe sa Maynila. Simple lang yon, tahimik, pero para kay Arthur, parang napakahalaga ng araw na yon. Habang naghihintay siya sa cafe, hindi niya maiwasang kabahan. Matagal na panahon na rin mula nang maramdaman niya ang ganitong excitement. Parang may ibong matagal nang natutulog sa kanyang dibdib na muling nagising. Hindi niya inaasahang mahuhulog ang loob niya kay Irene. At sa totoo lang, iniisip niyang imposibleng magkagusto rito ang isang babaeng katulad niya. Siya, isang simpleng paramedic lang. Samantalang si Irene, maganda, mayaman, elegante. Pero nang dumating sa Irene, lahat ng pag-aalinlangan ni Arthur ay unti-unting nawala. Dahil sa likod ng sosyal nitong anyo, napakasimple pala nito. Walang arte, walang yabang, madali itong kausap. At habang tumatagal ang usapan nila, parang ayaw na nilang matapos ang araw. Pagkatapos nilang magkape, naglakad-lakad sila sa paligid ng Intramuros. Mahangin ang hapon, namumulaklak ang mga puno, at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakita ni Lily na totoong tumatawa ulit ang kanyang ama. Habang naglalakad silang tatlo, parang matagal ng pamilya ang dating nila. Natural, magaan, masaya. At bago sila maghiwalay, biglang huminto si Irene.
Bahagya siyang tumingkayad at marahang hinalikan ang gilid ng labi ni Arthur. Natigilan ang lalaki, samantalang si Lily napangiti ng malaki. Pagkatapos ay marahang pinisil ni Irene ang ilong ng bata. Bye muna, natatawa niyang sabi. See you soon. At mula noon, madalas na silang magkita. Minsan simpleng dinner lang, minsan lakad sa parke, minsan movie marathon sa apartment kasama si Lily. Unti-unting lumalalim ang kanilang samahan. Parang dalawang sugatang puso na dahan-dahang naghihilom sa piling ng isa't isa. Pero kahit malinaw na ang nararamdaman nila, pareho pa rin silang natatakot sabihin ang pinakamahalagang salita. Na masaya sila kapag magkasama. Na namimiss nilang isa't isa kapag magkalayo. At ayaw nilang muling mawala ng taong mamahalin. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan ang natapos ang kaso. Nahuli ang lahat ng sangkot. Nakulong si Lorenzo dahil sa tangkang pagpatay kay Irene. At habang lumalabas ang katotohanan, unti-unting nabuksan muli ang investigasyon sa pagkamatay ni Valerie. Tuluyan ding naaprubahan ang annulment ni Irene. At ng gabing yon, habang magkatabi silang nakaupo ni Arthur sa balkonahe ng lumang apartment, sa parehong lugar kung saan unang nakita ni Lily si Irene, biglang nagsalita si Arthur. Nanginginig pa ang kanyang boses. Irene, napatingin sa kanya ang babae. Mabigat at napalunok si Arthur. Mahal kita. Tahimik lang si Irene sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, napatawa siya habang umiiyak. Finally, natatawa niyang sabi habang pinupunasan ng luha sa kanyang mata. Akala ko talaga ako nang una nga amin. Napatawa rin si Arthur. At sa wakas, parang tuluyan ang nawala ang bigat na matagal niya nang dala. Hindi na sila nagkaroon ng engranteng kasal. Pareho na nilang naranasan yun noon. At pareho na rin silang nasaktan. Kaya pinili nila ang isang simpleng buhay. Tahimik, totoo. Nagpakasal sila sa City Hall kasama lamang ang ilang malapit na kaibigan at pamilya. Walang magarbong dekorasyon, walang maraming bisita, pero puno ng totoong pagmamahal. At mula sa araw na yon, may isa na namang salitang muling nabuhay sa puso ni Lily. Mama. Dahil sa unang pagkakataon matapos mawala ni Valerie, muli niyang naramdaman ang pagmamahal ng isang ina. At mas lalong sumaya si Lily ng isang gabi, marahang hinawakan ni Irene ang kanyang kamay. Lily, naiiyak ngunit nakangiting sabi nito. Magkakaroon ka na ng baby brother. Nanlaki ang mga mata ng bata. Talaga po? Tumango si Irene habang umiiyak sa saya. At walang pag-aalinlangan, niyakap siya ni Lily ng mahigpit. Humagulgol ito sa sobrang saya. Parang bata na matagal nang naulila. Na sa wakas ay nabuo ulit ang kanyang pamilya. Lumipas pa ang maraming taon at unti-unting naging tahimik ang buhay sa lumang apartment na minsang nabalot ng lungkot at misteryo. Ang restaurant sa ibaba ng gusali ay tuluyan ng nagsara matapos mabunyag ang koneksyon ng may-ari nito sa maraming iligal na gawain at mga misteryosong pagkamatay na noon pa man ay pilit tinatakpan ng pera at kapangyarihan. Sa wakas, nakuha rin ni Valerie ang hustisya na matagal nang ipinagkait sa kanya. At kahit wala na siya, hinding-hindi siya nalimutan ni na Arthur at Lily. Sa sala ng kanilang apartment, nandun pa rin ang wedding picture ni Valerie. Pero ngayon, hindi na yun larawan ng sakit, kundi alaala ng isang babaeng tunay na minahal. Madalas pa rin kausapin ni Lily ang larawan ng kanyang mommy. Pero hindi na tulad noon na umiiyak siya habang nagtatanong kung bakit hindi na ito umuuwi. Ngayon, nakangiti na siya. Dahil alam niyang may isang tao ring ipinadala ang langit para muling punuin ng pagmamahal ang kanilang tahanan. Si Irene. At habang lumalaki ang kanyang munting kapatid, mas lalo lang naging masaya ang kanilang pamilya. Minsan, habang magkakasama silang kumakain sa balkonahe, napapangiti na lang si Arthur. Dahil doon mismo nagsimula ang lahat. Isang gabing puno ng takot na nauwi sa panibagong pag-asa. At sa tuwing naaalala ni Irene ang nangyari, mahigpit niyang hinahawakan ang kamay ni Lily.
Dahil alam niyang kung hindi dahil sa inosenteng batang yon, matagal na sana siyang wala. Ipinapakita ng kwentong ito na ang kasakiman, inggit at kasamaan ay maaaring magtagumpay pansamantala, pero hindi habang buhay. Maaaring maitago ng pera ang katotohanan, maaaring takpan ng kapangyarihan ang kasalanan. Pero darating at darating ang araw, nasisingilin ng konsensya at hustisya ang mga taong nanakit at nanlamang ng kapwa. At minsan ang mga taong tunay na mababait at mapagmahal ang siyang pinakaunang nasasaktan, katulad ni Valerie. Pero kahit wala na siya, hindi nawala ang kabutihang iniwan niya sa puso ng mga taong nagmamahal sa kanya. Kaya habang may pagkakataon, piliin nating maging mabuti, piliin nating magmahal ng totoo, at huwag hayaang lamunin tayo ng inggit at kasakiman. Dahil ang tunay na kayamanan sa buhay ay hindi pera, kundi ang pagkakaroon ng pamilyang nagmamahalan, nagtutulungan, at hindi nangiiwan sa oras ng dilim. At kung nawawalan ka na ng pag-asa, laging tandaan, kahit gaano kadilim ang gabi, darating at darating pa rin ang liwanag. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.